Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isa sa pinakamalalaking proyekto ng modernisasyon ng Philippine Air Force sa nakaraang ilang taon ay ang pagbili ng 32 unit ng S-70I Black Hawk helicopters mula sa Poland sa pamamagitan ng kumpanyang PZL Mielec, na isang subsidiary ng higanteng aerospace company na Lockheed Martin Corporation ng Estados Unidos. Ang kontratang ito, na nilagdaan noong Pebrero 22, 2022, ay may kabuang halagang humigit kumulang $624 million o katumbas ng higit 32 billion pesos. Isa ito sa pinakamalaking helicopter acquisition deals sa kasaysayan ng ating bansa at layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Air Force sa larangan ng troop transport, disaster response, at iba't ibang military operations. Ang S-70I Black Hawk ay itinuturing na isang multi-mission helicopter. Ibig sabihin, maaari itong gamitin sa maraming klaseng operasyon, mula sa combat missions, search and rescue, humanitarian assistance, medical evacuation, hanggang sa disaster relief operations. Sa madaling sabi, ito ang magiging gulugod ng air mobility capability ng Philippine Air Force. Kung tutuusin, matagal nang ginagamit ng ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos, Poland, at Australia ang bersyon nitong UH-60 Black Hawk na kilalang-kilala sa tibay, reliability, at kakayahang lumipad kahit sa masamang panahon o delikadong lugar. Sa ilalim ng kontrata, dadaan sa 3 batch o yugto ang pag-deliver ng lahat ng 32 unit. Sa unang taon ng implementasyon, noong 2024, nagsimulang dumating ang unang 10 helicopter, 5 sa buwan ng Hunyo at 5 pa noong Disyembre. Ang mga ito ay formal na tinanggap ng Philippine Air Force sa isang seremonya na ginanap sa Clark Air Base, Pampanga, kung saan ipinakita rin ang kahandaan ng mga ito para sa deployment sa iba't ibang misyon. Pagpasok ng 2025, dumating naman ang ikalawang batch na binubuo ng 5 karagdagang unit. Ang mga ito ay lumapag sa bansa noong July 15, 2025 at formal na tinanggap ng Department of National Defense at ng Philippine Air Force noong August 13, 2025. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, 15 Black Hawk helicopters na ang opisyal na naide-deliver at nasa serbisyo na ng ating Air Force. Ang natitirang 17 unit ay nakatakdang i-deliver pa sa loob ng susunod na 1 o 2 taon na inaasahang matatapos bago matapos ang 2026. Ang mga bagong Black Hawk ay ginagamit na ngayon sa iba't ibang misyon ng gobyerno, kabilang na ang mga disaster response operations, lalo na tuwing may bagyo o lindol, dahil kayang maghatid ng relief goods, mag-rescue ng mga biktima, at maglipat ng mga tropa sa mga lugar na mahirap abutin. Sa panahon ng sakuna, napakahalaga ng ganitong klase ng sasakyang panghimpapawid. Halimbawa, noong mga nagdaang taon, ilang Black Hawk ng Air Force ang ginamit sa paghahatid ng tulong sa mga probinsyang sinalanta ng bagyo, tulad ng sa Cagayan Valley at Eastern Visayas. Ngunit bukod sa humanitarian role, may strategic at defense value rin ang mga ito. Ayon sa mga opisyal ng Department of National Defense, ginagamit din ang mga S-70I bilang bahagi ng rapid deployment capability ng Philippine Air Force, lalo na sa mga lugar na may security threats gaya ng Sulu, Basilan, at maging sa mga islang malapit sa West Philippine Sea. Sa mga pagkakataong kailangan ang mabilisang paglipat ng tropa o supply, dito pumapasok ang kahalagahan ng Black Hawk, mabilis, matatag, at may kakayahang lumipad kahit sa malayong distansya ng may bigat na kargamento. Kung ihahambing sa mga lumang modelo ng helicopter gaya ng UH-1H, Huey, napakalaki ng inangat ng kakayahan ng Philippine Air Force. Ang S-70I ay mas moderno, mas ligtas, at mas epesyente. May advanced avionics system ito, night vision compatibility, at mas maaasahang engine na kayang mag-operate kahit sa mainit o mataas na altitude na mga lugar. Sa madaling sabi, kung dati ay limitado lamang ang operasyon ng ating Air Force dahil sa kakulangan ng airlift assets, ngayon ay mas lumawak ang saklaw ng kanilang misyon mula Luzon hanggang Mindanao.
Bagamat tuloy-tuloy ang delivery, may ilan ding hamon at issue na tinutugunan ngayon. Una, ang maintenance at logistics support. Dahil imported ang mga ito mula Poland, kailangan ng matatag na supply chain para sa spare parts at training ng mga maintenance crew. Ayon sa Lockheed Martin, nakikipagtulungan na sila sa mga lokal na partner upang magtalaga ng authorized service centers sa bansa. Ito ay mahalaga upang mapanatiling nasa kondisyon ang mga Black Hawk at hindi agad mag-ground kapag nagkaproblema. Pangalawa, ang pagsasanay ng mga piloto at ground crew. Bawat batch ng helicopter ay sinasabayan ng training program upang matiyak na lahat ng tauhan ng Air Force ay may sapat na kasanayan sa paggamit at pag-alaga ng mga ito. Sa ganitong paraan, magiging mas epesyente ang operasyon at mababawasan ang aksidente. Kung matatandaan, noong 2021 ay nagkaroon ng isang malagim na insidente kung saan bumagsak ang isang Black Hawk habang nagsasagawa ng night training mission sa Tarlac. Mula noon, pinalakas ng Air Force ang kanilang safety protocols at training standards upang matiyak na hindi na maulit ang ganitong mga trahedya. Sa kasalukuyan, ligtas at maayos na ang operasyon ng mga bagong unit ayon sa mga ulat ng Philippine Air Force. Sa kabuuan, ang pagbili ng 32 units ng S-70I Black Hawk helicopters ay hindi lamang isang simpleng acquisition project. Isa itong strategic investment para sa pambansang seguridad at disaster resilience ng Pilipinas. Sa mga susunod na taon, habang patuloy na dumarating ang mga natitirang unit, inaasahang mas lalakas pa ang air mobility ng ating sandatahang lakas at mas magiging handa ang ating bansa sa anumang hamon. Mula sa natural na kalamidad hanggang sa mga sitwasyong may kinalaman sa seguridad ng teritoryo. Sa huli, ang proyektong ito ay simbolo ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na itaas ang kakayahan ng ating militar sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At para sa bawat Pilipino, ang mga Black Hawk na ito ay hindi lamang mga helicopter, kundi mga sasakyang nagdadala ng pag-asa, tulong, at proteksyon sa mga panahong higit natin itong kailangan.